Umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba tayo? Baka po makalimutan ko. Dapat po mamaya ko pa sasabihin. Pero kung may pagkakataon po, sabihin ko. Bukas po ay maaga tayong mag-uumpisa. Alas 11 po ang misa. 11 ng umaga. Ang lahat po ng a-attend ng misa ay kung maari po ay nakaputi. Blouse or t-shirt. Ano po? Magkakaroon po tayo ng, pagkamisa po, magkakaroon po tayo ng kalahating oras na break. Maaari po tayong kumain dun sa mga hinanda ng kapatiran, ng cups. Pagkaraan po ng mga kalahating oras, umpisa po ulit tayo ng gawain na. Maliwanag po ba? Salamat po. Sa umaga pong ito, kahit po marahil ganun pa din po yung aking mga tema na halos lagi pong naitetema ito. Sabi nga po, araw-araw tayo meron noon. Araw-araw po, iba-iba nga lang. Meron po tayong pagsubok, sasabihin ko na po. Pagsubok na madali pong malunasan, meron naman pong matagal at meron naman pong hindi nalulunasan. Ngunit sa kalooban po ng Ama, kung tayo po ay hindi bibitiw, tayo mananalig, mananampalataya sa Kanya, ang lahat pong ito ay ibibigay sa atin ang katugunan ng ating mga problema sa buhay, ang mga pagsubok na kung ating matatagumpayan ay ating magiging kalakasan at higit na pagtitibay, pananalig sa ating Panginoon. Amen po ba? Meron po akong tatawagin na isang kasamahan namin sa alagad. Mari pong, yung pong kanyang pagsubok, sabihin na po natin pagsubok, ay maaari pong may nakarinig na po sa inyo, yung mga araw-araw na naririto. Ngunit hindi po natin ito pagsasawaan. At isa pong magandang halimbawa, ang babaeng ito, kung gaano siya katibay, hindi siya bumibitiw sa Ama. Nakakapit siya ng mahigpit. Sa mga ginagawa po niyang paglilingkod, sa mahal na Apo, sa banal na Espiritu, sa kanyang mga pamangkin, ang kanya pong karamdaman ay walang bahala niyang sinasabi sa kapwa bilang tulong na sa pagsasabi niya sa kapwa ito ang kanyang kagalingan. Ang aking pong hinahangaan, ang aking kapatid na Mirna. Purihin ang Ama. Ang nasa po ng aking damdamin ay mag-alay ng awit sa Panginoon. Yun po ang gusto ng damdamin ko, subalit siguro po kalooban na magsalita ako ng karampot. Ano po, habang gumagayak, ayan na po pala. Totoo po yun. Ang binahagi ng kapatid na facilitator. Marahil marami na pong nakarinig sa inyo ng aking pahayag. Ano po? At sa kadakilaan po ng Diyos, yun pong mga pagsubok na ngayon na pinahintulutan sa akin at patuloy pinahintulutan para na lamang po siyang hangin na nagdaraan. Amen? Mahirap pong magkunwari, bilang tao, kung minsan inaagaw ka ng kalaban. Subalit, tinatangay na po ng hangin. Naroon na po yung pinundasyon ng Ama na katatagan.
Kaya po ang sabi sa awiting ito, go lang. Ano man yung pagdalisay o pagsubok, walk on. Go lang tayo. At nandyan ang Ama, di niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo sa gitna man ng unos, magtiwala tayo sa Panginoon, buhay siya. Nandyan ang ating minamahal na Apo Kunching na kinalugdan ng ating Ama, na siyang ginagamit niya na maghayag ng salita niya upang tayo biglang kalakasan sa ating mga pinagdaraan ng pagsubok. Salamat po. Rapos Panginoon. When you walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and a sweet silver song of the Lord. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. When we walk through the storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and a sweet silver song of the Lord. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart.
Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never purihin ang Diyos. Salamat po, mga minamahal ko mga kapatid. Muli po ay ipagkaloob niyo pong susugan ko pa ng karampot kung bakit ako pinatahak at pinahakbang ng Ama habang inaawit ko ang awiting niyo. Na pinamili niya po ako kung aawit. Subalit, sa isang taong may pinagdaraanan na pinadadama ng Diyos yung galak, andun yung pag-asa, lumakad, tumahak ka, kahit ano yung pinagdadaanan mo. Habang may lakas ka, habang may tinig ka, habang buhay ka, sulong, tumahak ka. Pinagnilayan ko po, hindi pa tapos ang awitin, bakit pinatugot niya? Ibig sabihin ng Diyos sa aking kaisipan, nalulupagi man ako, nauudlot man yung nasa ng damdamin ng Ama para sa akin, sabalit ipinagpapatuloy niya po. Ayon po doon sa awiting ipinaawit niya sa akin. Sige lang po, laban lang po, ano man yung pagsubok, hindi po natin kayang pasanin ang ating krus ng saganang atin lamang, kundi nandyan ang Ama, nandyan ang kanyang mga banal na salita, ang kanyang mga banal na aral, na sa bawat araw, huwag nating ikahiya, huwag nating ikatakot na ihayag sa harapan. Kung katotohanan sa inyong mga puso ay nais ninyong ipahayag ang kanyang kadakilaan, buhay na buhay po ang Diyos. Sapagkat kung papaano, sa dami ng pagsubok na pinagdaanan ko, walang tugot. Sa loob ng 10 taon, naririto ako, may pinagdaraanan. Subalit sa maniwala at sa hindi kayo, nandun yung lakas ng kalooban na handog sa akin ng Panginoon. Lalo tigit, kapag nakikinig ako ng kanyang mga banal na salita sa pamamagitan ng pagtupad ng ating minamahal na Apo Kunching, at alinsabay noon ay pinagsusumakitan kong maisabuhay. Nandito ako kapatid nakatindig sa inyong harapan, may lakas ng kalooban. Patuloy na lalaban sapagkat ang Diyos ang makababatid kung hanggang kailan. Maraming salamat po at muli ay mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po, Ama. Nakita po ba niyo yung katatagan sa kanyang muka? Sasabihin po ba niyo meron siyang pinagdadaanang pagsubok ngayon? Di po ba nakita niyo? Ganyan po kaming mga alagad. Binibigay po sa amin ng Ama ang katatagan, ang tibay ng loob, kahit po kami mga may dinaramdam. Kaya po, ganun din po sa inyong mga kapatid, mga tagasunod. Ibigay po natin yung 100% tiwala sa Ama, sa pakikinig ng kanyang mga banal na aral. Sa atin pong susunod na magbabahagi, tinatawag ko po ang ating kapatid na Behia. Ikaw po ang kahit mga sa akin.
isi-share ko sa kanya. Wala nito. Magandang umaga po sa ating lahat sa katanghaliang ito. Bagaman po at na-share ko na ng mga nagdaang araw ang nangyari na pagdalisay sa aking buhay. Subalit, ang iba po naman siguro ay hindi pa nakakarinig. Kaya ang sabi po ng kapatid ko ay maaaring ibahagi ko uli upang malalaan ang tunay na nangyari sa buhay ko kung ba't ako nakarating sa dambanang ito. Magsasampung taon na po ngayon mula noon. Talaga pong hinahayo pa ang mahal na poong si Divine Mercy kung saan-saan po kami nagpupunta. At noon po buhay pa ang kabiyak ng puso ko. Mayroon po kaming elf na sasakyan. Galak na galak po ang kalooban ko pagkat pupunta po kami, ginagamit namin yon puno ng puno. Puno ng puno, mahigit po 20 ang laman hanggang sa gitna. Sige, patuloy po kahit saan ihayo ang Divine Mercy. Subalit dumating po isang araw na kasi po ang karamdaman ko noon ay glaucoma. Glaucoma. Lumalabo ang aking mata at mahirap pong ipa-opera pagkat ang gawain ko po dito noon ay ang magpatak ng mata sa mga kapatid ko. Marami po akong napapatakan na nawawala ng paningin pagkat mayroon pong ugat na natatanggal na so talagang delikado po. So, inyalay ko na lang po sa Ama. Inyalay ko po sa Ama ng tao sa aking puso't kalooban na siyang magpapagaling sa akin. Ngayon po, nakababasa ako ng Bible, nakapagsusuot ng sinulid sa karayom. Ang aking pong mata ay magaling na. Kaya salamat sa Ama. Pinupuri ko po at pinasasalamatan ng Ama pagkat muli pinalinaw niya ang aking mga mata. Di po nagtagal, siguro mga ilang taon, ang akin naman pong tuhod. Dumating po ako rito hindi makalakad. Marami po rito, dadating na lang hindi makalakad. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Nagpahatid ko po ako sa aking anak. Hatid mo ako anak sa dambana. At siyak maraming kapatid ko ang bubuhat sa akin. Binubuhat na lang po ako. Maraming kapatid kong mga kaps ang bubuhat sa akin patungong Banyusan. Hindi nga po ako, ganyan. Nung pong ako'y buhat-buhat nila talagang, siyempre, lungkot na lungkot po ako. Tumutulo ng bahagya ang aking mga mata. Pero may lakas ng kalooban. Pagkat nananalig ako at nagtitiwala sa Kanya na hindi ako pababayaan. Pagkatapos ko pong magbanyos, umikot, dito po ako nagdaan. Pausad-usad po, niipod ko po yung puwit ko, hindi ako talaga nakalalakad. Hanggang sa makarating po ako sa upuan na yan. Noon po ang Apo Kunching, ang banal na espiritu ay nagmiminsahe na. Pinilit ko po ang tumayo. Tumayo po ako. Nang ako po ay tumayo, inihakbang ko ang aking paa. Akalain niyo umuwi po ako, naglalakad na ako. At magaling na po itong aking mga paa. Mula po noon, hindi na po umulit. Pagkat pinapatnubayan po ako sa tuwina ng ating Panginoon. Talaga pong napakadakila niya. Hindi po niya tayo pababayan. Basta't isa puso, isa buhay natin ang paghingi sa Kanya ng gabay at patnubay at hindi niya tayo pababayaan. Kami pong mga alagad, maraming pagdalisay ang dumarating. Pero higil lang po, pagkat nalalaan po at nauunawaan namin na sa pamamagitan niya, siya po ang gabay at patnubay. Hindi po niya kami pababayaan. Kanya malakas na malakas po para buwang hangin laang na dumadaan. Hindi po namin iniintindi. Kanya po nung aki umuwi na, tuwan-tuwa po ang aking kasamahan sa bahay. Pagkat lumalakad na po ako, nyatid ako dito, hindi na ako lumalakad. Umuwi akong lumalakad na. Kanya galak na galak po ang kanilang kalooban. Ito na naman po. Ilang taon na naman ang lumipas. Meron ho akong, ang ipinagagamot ko pang isa dito ay ang aking puso. Meron po siyang bara. Dinadala po ito sa heart center. Lagi ako sa heart center noon. Ayan, yung mga may barasagot, ugat sa puso. Pakinggan niyo po.
Di ngayon po, naku, namumutla ako kung minsan, nawawala ng paningin, numiitim ito, nabubola ko talagang, pag naramdaman ko na po yung masama ng aking pakiramdam, uupo na ako. Pagkat minsan po, yung kapatid ko, nasilayan ako na gano'n ang nangyari. At saka nangyari na nga po sa akin yung nawalan ako ng malay sa CR. Talaga po, hindi ako lumalabas, matagal ako sa CR, yun po pala. Maitim na yung labi ko, nangingitim na ako, nakalugmok na ako sa CR. Ngayon po talagang yung mga anak ko, hindi po makatiis. Pero alam niyo po, nandalin ako sa heart center at ipa-check up. Wala na po yung malaking bara sa ugat ng aking puso. So dito din po, ang Divine Mercy po ang nagtanggal. Siya po ang nagpagaling sa akin, di po ba? Minamano, isang bara, 200,000. Pangalawang bara, 100,000. Yung pa pong ibang kanya po, salamat, maraming salamat. At alang na bago sa puso ko, sa ugat sa puso ko, ang may bara na lang, maliliit. Ngayon sa pag-inom ko ng mga dahon-dahon, yung barang maliliit na yon, aalisin niya. Tsak na aalisin niya. Pagkat ngayon po, madalang na akong himatayin. Hindi na masyado. Hindi tulad doon. Sa loob ng isang buwan, 5 beses. Ayun. Ngayon po ay, ala na, hindi na. Ang last. Talaga niya, tingnan niyo po. Last. Nagkaroon ako ng mayoma. Ang laki, 9 cm. Stage 1. Tinanggal po yan. Kaya wala akong magagawa. Talagang ganun siguro. Ika ng ama, higi anak, laban. Sabi nga ng mga kapatid ko, laban lang. Awa po ng Diyos. Ngayon, wala na po yun, wala na akong nararamdaman. Kanya, buhay na buhay ang Diyos. Ngayon, magaling na ako. Wala na akong iniintindi kung hindi ang patuloy na maglingkod sa Kanya. Magandang umaga po sa tanghaling ito muli. Salamat po. Totoo po yung mga sinasabi ng aking kapatid. Pero tingnan po ninyo ngayon, parang bata na po siya ngayon ulit. Ilang taon na po kayo, tita? 27. Ganyan po kaming mga alagad. Mas matitindi. 74. Mas po ang mga dinadanas naming mga karamdaman, mga pagsubok. Pero ito po, yung pong isa may bukol sa kanyang dibdib. Ito naman pong isa, hindi po mabilang yung sakit, di po ba? Pero binibigay po ng Ama. Agutan ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Ngayon po, ang tatawagin ko naman po ay ang aking kapatid na bunso para mag-alay ng isang awitin. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Pagsubok, po? Bakit nga po ba nakasasadsad ang aking dalawang kapatid na nagbahagi bilang isang alagad? Dahil sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba yun? Kung hindi sila nagtitiwala sa ating Panginoon, marahil kung saan-saang dako na sila nakarating at hindi natin alam kung hanggang saan ang kanilang buhay. Amen po ba? Kaya isa lang po ang makatutugon at makasasagot ng lahat ng iyan, ang makatutulong at masasandigan kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Bagamat ang title ng aawitin ko sana is pagsubok, na bago kasi baka hindi po alam tugtugin ni tatay, mapapagalitan po ako. Anyway po, ito na lamang po. Sundan mo na lang po ako, tatay. Kasi po, medyo babagalan ko para sa gayon ay yung pong lyrics ay maunawaan ninyo. Ano po? Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na
kung bakit nga kakaganyan, lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang binubulong ng iyong puso. Natutulog pa ang Diyos, natutulog ba? Ba't ikaw agad puso? Take two. Okay po. Ibig sabihin yan, live tayo. Ano po? Kaya po gano'n. Bakit kaya? Bakit ka pa naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan, lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang binubulong ng iyong puso. Natutulog pa ang Diyos, natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuka? Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Natutuwa, nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Sikapin mo, pilitin mong tipayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Bakit ka pa? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka, magtiwala ka sa may kapal. Nakahanda ang Diyos na umalalay sa'yo. Natutulog pa ang Diyos, natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mong tipayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Bakit ka pa? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Gawin mo na kung ano ang nararapat.
Magsikap ka, magtiwala ka, sa may kapal. Nakahanda ang Diyos na umalalay sa'yo. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Amen po ba ang sinasambit ng awitin? Kasi po ang lahat ay nasa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kung tuwirang nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, hindi tayo gasinong mahihirapan. Amen? Hindi tayo gasinong mabibigatan sapagkat alam natin meron tayong kaagapay at kaantabay. Sandigang matibay na walang katibagan. Amen po ba? Batong napakatibay na kailanman walang pagkatibag. Anuman, sino man ang humadlang ng Diyos, hindi matitibag, magpakailan pa man. Amen po ba? Marahil kaya ako po nasasambit ito dahil na rin po sa aking mga nag-experience sa aking buhay kung papaanong dinalisay ng ating, sa pahintulot po niya, pahintulot ng ating Panginoon na dalisayan din naman po bilang isang lingkod niya sapagkat hindi po ako lalalim kung puro sarap lang po, kung puro okay ang lahat. Sabi ko nga po, buhat nung ako'y naglingkod, napakarami ko ng pinagdaanan sa buhay sapagkat sa dating buhay, lagnat lang. Subalit ngayon sa amot-saring karamdaman, sa amot-saring pagdalisay, po ang aking pinagdaraanan, yun po pala ay sangkap po yun kung paano kalalalim kilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po maraming salamat sa pakikinig po ninyo at syempre po purihin at takilayin ng ating Panginoon sapagkat muli po ay naalayan ko siya ng papuring awit na tuwira naman po kinalulugot niya. Salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang awiting pinagkaloob sa atin ng ating mahal na kapatid. Tunay pong kami man po bilang isang mga alagad, may kanya-kanya din po kaming mga dinadala, may mga pagsubok na sa araw-araw na pagtungo rito, hindi lang po natin matatanong na yung bawat isang alagad, doon ba pagsubok mo ngayon? Mahirap po, pero mababatid po bilang isang kapwa-alagad ay mayroon po kaming mga pandama. Kaya po yung may mga dinadalang mga alagad, ako po sa akin po sarili, pag nakita ko po ang mukha ng meron po kahit po bahagya, meron lahat. Hindi ko po yun, sabi ko nga po, kami hindi po ligtas sa mga pagsubok na yan. Nakakadatlo na po akong alagad. Isa pong Caps, ang tatawagin ko. Ang ating kapatid Teban. Caps Teban. Salamat po sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Alam ko po na sa araw na ito ay napakaligaya ng aking puso kahit na po ako ay dumaan sa pagsubok. Hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo kung paano ang naging pagsubok ko. Napakahirap po kasi po wala po akong kasama sa aking buhay. Siya po ay nasa malayong lugar. Ang apo ko po ay na-hospital po siya kay Castro. Ngayon po, nasa ICU po siya. Hindi po ba ang nasa ICU, pag sinabing ICU, hindi po ba grabe? Kaya nga po eto, ako po, mahal na mahal ko ang ating minamahal na Apo Kunching. At lang lalo na ang aking kasamahan, ang mga alagad na nagmamahal sa akin. Ang text ko kay Mother, idulog niyo po ang ating apo. Nasa ICU po ang aking apo. Napakahirap po nung walang dadaingan dahil po ang asawa ko ay wala po siya dito. Hanggang sa iyak na lamang po siya ng iyak. Ang tugon po sa akin ni Mother ay ganito.
kapatid, manalig ka, gagaling ang apo mo. Yun po ay isa ko pong tinatag sa aking isip kung paano ko po mapapaglabanan sa aking sarili. Napakasakit bilang isang apo na sa critical na kalagayan ng aking apo. Text ko po kay Nanay Mirna, sabi ko po, Nanay Mirna, idulog niyo po ang aking apo. Ano po ang sabi ni Nanay Mirna? Isa lamang po ang sabi ni Mother. Ang sabi ni Nanay Mirna, ang sabi ng ating minamahal na apo, anak, manalig ka, makakaligtas ang apo mo. Ano nga po ba ang pinanaligan ko? Hindi po ba? Wala tayong ibang pananaligan, kundi ang Diyos na buhay. Ito nga po, sa awa ng Diyos, talaga po, 3 sila pong nasa ICU, 3 bata. Isipin po ninyo, ano ang sabi ng doktor? Ano ang nangyari sa batang ito? Parang himala, ba't lumundag? Gaano po ang himala ng Diyos? Gaano po ang binigay niya sa akin na ito na kaligayahan? Sapagkat ang asawa ko, walang hintong kaiiyak. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang umiyak. Ang iyak, walang magagawa kailanman. Manalig ka sa Ama, hindi tayo pababayaan. Dahil alam ko, nandyan ang ating mahal na apo. At ang nagmamahal sa akin ng mga alagad, na sila po ay aking itinetext. Ano po ang ngayon? Ngayon po, hindi ka po ba magpapapuri sa Ama? Ilalabas po ang aking anak. After daling ko po siya ngayon dito, pagkayari po ng gawain, kukunin ko po kay Castro, didiretso ko po siya rito, ipatataas ko po sa ating minamahal na Apo Kunching. Yan po ang gantimpala at tiwala na malaki na binigay sa akin ng Ama, sapagkat ako ay wala nga po akong kasama sa aking buhay. Ang aking mga anak po, alam ko, mga dalaga po sila, hindi ko po madaingan na anak, ako'y pulo sa aking kwarto. Anak, hindi ko mas sa aking mga anak na, anak, napakasakit ng nararamdaman ng magulang. Alam ko, wala pang pamilya, pero dadanasin nyo rin po yan, na ang isang magulang, pag nagkasakit, lalong-lalo na po, unang-unang apo ko yan. Kaya nga po ako, taos-pusong nagpapasalamat sa ating minamahal na Apo Kunching na laging gumagabay sa akin. Kanina nga po ay kinausap ko ang ating mahal na apo doon po sa aming konting salo-salo. Sabi ko po, mahal na apo, anak, manalig ka, gagaling ang apo mo. Alam ko po yon. Pagkalabas ng apo mo, dalhin mo sa akin. Yan ang sabi sa akin ng aking minamahal na Apo Kunching. Kaya nga po ako, ito, taos-pusong nagpapasalamat hanggang pasalamat sa ating Ama sapagkat ibinigay niyang muli ang aking apo. Po tayo ang tiwala sa ating minamahal na Ama sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay na buhay po siya talaga. Po tayo na nananalig sa Ama, anuman po ang ating maging karamdaman, na anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay, magtiwala tayo sa Ama, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga po ako, sa aking dating buhay, na ako, ang tiwala ko sa tao lamang. Sapagkat ang tao, alam ko, sila ang nagbibigay sa akin ng kabuhayan. Pero mali po pala. Dapat po pala tayong magtiwala ng malaki sa ating Panginoon. Kaya po ako ay lubos na nagpapasalamat na walang hanggang papuri sa ating minamahal na Apo Kunching at lalong-lalo na sa ating pinaglilingkuran ang buhay na Diyos sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, mahal na kapatid. Kanina po, nung nakaupo ako dito, numilingan po ako. Tinatanong ko kung sino isusunod ko sa inyo eh. Ayaw po akong tanawin ng mga tao. Pero udyok po ng kalooban ko, lumakad po akong paganyan. Nintuan ko po ang aking kapatid na Teban. At para pong sinasabi na, siya ang isusunod mo. Buhay po ba ang Diyos? Dahil nga po kanina po nabasa ko po sa Facebook yung pangyayari tungkol sa kanyang apo. At ako po ilubos na tuwan-tuwa po ako dahil sa kanilang pananalig sa Panginoon, sa banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Ang kanilang apo,
okay na po. Lalabas na. Tayo po ay magtiwala talaga sa Panginoon. Yan lamang po. Siya lang makakapagligtas sa atin. Ngayon po ang aking tatawagin, ang ating kapatid na Caps ulit na ninais na magbigay sa inyo ng kanyang Salamat po, Ama, sa pagtindig na pagtawag mo sa akin dito sa harap. Labas po ang kagalakan ko tuwing ako'y tatawagin mo. Magandang umaga po, mga kapatid ko sa pahapong ito. Napakaganda po ng ating tema, pagsubok. Subalit, ako po kahapon po ako gustong tumindig dito sa harap. Dangan nga lang po siguro di po niloob ng Ama. Kaya mula po kanina, tinitingnan ko na yung facilitator natin. Sana ako lumapit sa akin. Maibulong ko yung gusto ko. Lumapit nga po, talagang napakadakila po ng Ama. Kasi po ako, kahapon po, anniversary po ng aking kagalingan, 2nd taon. Na ang aking karamdaman ay talagang kung hindi ka mananalig sa Ama, sigurado po malaking gastusin yun. Ang dahil po sa pananiwala ko sa Banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo, nanalig po ako ng totoo, nagbata. Lahat po ng hindi ko ginagawa ay nagawa ko. Ibabahagi ko lang po ang aking mga nagdaan nung ako'y may karamdaman. Ako po nagkaroon ng karamdaman na prostate cancer. Hindi na po makukuha sa gamot. Kaya kahit saan doktor namin dalhin, operasyon po ang kailangan. Dala po ng alang pera, yun po ang naging problema ko noon, yung walang pambayad sa ospital. Opera lang po, kahit saan ko dalhin, 80,000. Sa katayuan ko sa buhay, talagang kung di ka mangutang, hindi malulunasan yung kagustuhan ng mga doktor na pinuntahan namin. Dati po ako nagpupunta dito, nagdadala ng pasyente. Siguro po talagang ganong tao. Tagal na po ako nagpupunta rito, doon lang po ako sa tricycle ko. Pasyente po dinadala ko rito, gumagaling po lahat ng dinadala ko rito. Noon po sa katagalan, nangyari nga po yung karamdaman ko na yun. Araw po ng Biyernes noon, September 6, na dumating po sa akin yung ganong sakit na hindi ako matae, hindi ako maihi. Nagmimensahe po ang apo noon. Labas-masok po ako riyan, siguro bago matapos ang gawain, mga 10 beses akong pumunta sa CR. Ang po, dumulog po ako sa kanya nung matapos na gawain. Anak meron kang namamagana rin yung prostate cancer ko. Matuloy sabi po, natapos na po yung gawain, umuwi na po kami ng bahay. Kasama ko po yung anak kong si Opel. Habang nagmamaneho po ako, nakayuko. Masakit ang tiyan ko, hindi man ako madumi, hindi ako maihi. Hanggang pagdating ko ng bahay, dinala na ako sa ospital. Pagdating po sa ospital, ang tanong po, ano ba tatangang naging nararamdaman mo? Sabi ko, hindi ako maihi, hindi ako matae. Sige ka, re-remedyohan natin yan. Linagyan po ako ng catheter. Medyo po naginhawaan ako. Kinabukasan po, araw po ng Sabado, 8. Coronation po ng mahal na Biren. Punta po ako rito, araw po ng Sabado, hanggang sa gabi. Nakakateter na po ako, kaya nung makita ko ni Apo, buti anak pinalabas ka ng ospital ka. Sa kagustuhan ko talagang magpunta rito dahil sa sinabi ni Apo sa akin, hindi po nagkabula. Yung sinabi ng Apo sa akin, siya po lumabas sa exam ng doktor sa akin. Kaya araw-araw noon, nagpupunta ako rito, nakakateter ako.
mga panjama. Minensayan po ako ng mahal na apo na, anak, kung mananalig ka sa ama, yung karamdaman mo na yan, walang imposible sa kanya. Sabi ni apo sa kanyang talimihaga, ang lupa ay kaya niyang pagbitak-bitakin. Ang tubig kaya niyang hawiin, ang tubig sa dagat. Ang bundok kaya niyang tibagin. Kaya yung karamdaman mo na yan, anak, manalig ka lang ng totoo sa ama, walang imposible. Pagagalingin yan. Sa loob lamang ng 9 na araw ka magpunta rito, magaling na yan. Ginawa ko po yan, 9 na araw. Dito po ako nakaupo, araw-araw. Napakaaga ko po yan, araw-araw. Pagdating po ng 9 na araw, ito na po ang nangyari. Natapos na po 9 na araw, di pa po magaling. Masakit pa rin po. Panidugo yung lumalabas sa hose. Konti-konti lang po. Noong bandang alas 12 ng gabi, nagpunta po ako sa CR. Bigla akong naupo at bigla pong natanggal yan, yung nakalagay sa aking katawan. Na para ba yung imbornal na nawalan ng pasak. Lumihit po bigla yung tiyan ko. Naiyak po ako sa ginhawa, sa tuwa. Na ginawaan ako, lumihit ang tiyan ko. Yan po, hindi na po kami nakatulog na pamilya noon dahil sa yung pagkakatanggal ng catheter ko, bigla pong natanggal, wala namang tumanggal. Yun po, nang pinapapalitan ko ng hose yun, ginagamitan pa po ng ringgilya para mawala yung lock sa pantog. Ba't po nung gabi na yun, pansyam na araw, alas 12 ng gabi, bigla pong natanggal, na walang tumatanggal. Kaya naiyak po ako sa tuwa. Sabi ko, Ama, maraming salamat. Tinupad mo yung pangako mo sa akin na sa loob ng 9 na araw ay pagagalingin kita. Yun lang po, talagang napakarami ko pong ginawang sakripisyo. Hindi lang po na tatango ka sa banal na espiritu na mananalig ka sa kanya. Marami ka pong babaguhin sa sarili mo. Init ng ulo, kauna-unahan po. Yung mga kapwa mo na hindi mo kinakausap, kausapin mo. Mahalin mo kapwa mo. Napakarami po. Hindi pa ako marunong magdasal. Natuto po ako magdasal. Magbasa ng Bible. Ganyan po ang aking ginawa nung ako'y may karamdaman. Kaya po, dakilang-dakila ang Ama. Mahal na mahal tayo. Basta't maniwala lang po tayo sa Kanya, manalig. Kayong mga kapatid ko na may karamdaman, isa pong inspirasyon sa inyo. Sana wag po tayo mawala ng pag-asa. Kapatid na guring, yung kalagayan mo na yan, manalig ka lang sa Kanya, walang imposible. Sana ako nagpapatotoo, talagang marami na akong nakitang ganyang karamdaman dito na nananalig sa Ama. Magtiwala ka, sigurado gagaling ka. Yan po ang pangyayaring nangyayari sa akin na hindi ko makakalimutan hanggang ako'y nabubuhay. Kaya magpasalamat tayo sa ating Ama, sa banal na espiritu, sa kinalugdan na Apo Konsing. Siya po ang pinakagabay natin para malaman natin kung paano ang matuwid na pagganap sa ating Panginoon, ang pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid sa iyong mga ibinahagi. At ngayon naman po ang ating pong tatawagin ay ang ating Mami Maris. Salamat po, Ama, muli sa pagtindig sa iyong harapan upang magsiwalat ng iyong kagandahang loob at kabutihan sa bawat pagsubok na iyong pinahintulutan na maganap sa aming buhay, kung paano mong naipagtatagumpay na ikaw ang mangunguna at ikaw lamang ang tanging maasahan. At sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, salamat sa iyo, Ama, sapagkat sa dakong ito'y naakay kami upang matutunan ka at makilala kang lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos?
Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Salamat, Tita Sen, at naibulong sa iyo ng Diyos na tawagin ako. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sa napakaganda pong tema, pagsubok, walang exemption po yan. Amen? Lingkod, hindi lingkod, natural na tao, taong tao, o bukas na bukas. Lahat po yan kasama sa script ng buhay natin. Amen po ba yun? Subalit sa pagsubok po, may negatibo siyang dala, may positibo siyang dala. Ngunit doon sa negatibong dala, yun ay naiisip lang natin bilang tao. Subalit doon sa positibong dala ng pagsubok, yun ay bahagi ng ating buhay upang patuloy tayong kumapit sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Pag sa negatibong dala po kasi ng pagsubok sa unang buhay, ang dami na nating tanong, bakit ito nagaganap? Bakit ito nangyari sa akin? Bakit ako ginaganito? Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan ng gawaing ito, yung bakit na yon na napakalaki sa unang buhay, wala na po ngayon, alam na. Alam na, kaya pinahintulot na maganap sapagkat mayroon ka ng Diyos na buhay na magtatanggol sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat walang thrill ang buhay pag walang pagsubok. Amen? Salamat sa Ama, sapagkat sa aking buhay po, ang pagsubok sa aking buhay ay, sabi nga, immune na yung katawan ko sa pagsubok eh. Kumbaga sa antibiotic, immune na eh. Yung pagsubok, parang nararamdaman mo, may pagsubok. Ginawa sa'yo ng ganito, parang dadaan na lang siya. Sapagkat alam mo na may Diyos na totoo na nakakaalam ng lahat. Buhay po ba ang Diyos? Paano ito nalalabanan? Ang pagsubok ay napakalaking challenge po yan eh. Challenge po yan. At isa pa, magiging marubdob lang ang pagsubok sa iyo kapag hindi mo kilalang Diyos. Amen? Bakit po? Kaya marami nagpapakamatay dahil sa pagsubok. Dahil lang walang pera, napakaraming utang, hindi makabayad. Pag hindi kilala ang Diyos, nagpapakamatay sila. Amen? Minsan po, sa kawalan nila sa buhay, marami. Andun nasisiraan ng ulo, naglalakad sa daan. Walang makita kahit na ano. Yan po, dala din po yan ng pagsubok. Amen po ba yun? So, balit salamat sa Ama, hindi naganap sa buhay ko yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ang pasubali nga, lalong higit kong naramdaman na sa mga pagsubok na pinahintulot ng Ama sa unang buhay ko, ngayon ko nararamdaman, sobra niya akong mahal. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi ako bubuhayin ng Diyos. Sa oras na ito at sa mga dumaan pang mga araw at taon sa buhay ko, kung noon pa lang ay pinahintulutan niyang magupo ako sa pagsubok. Sapagkat, yun po pala ang plano niya. Kailangan ko ang Diyos, kailangan din niya ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, laban lang po. Naranasan po namin magkaroon ng karamdaman. Halos 1 week po ako na-paralyze. At yan po, buhay na patutuo po si kapatid na Myrna, si Apo at ang mga kapatid ko pong kapwa-alagad na nasilayan po kung na hindi ako makabangon. Subalit nakakalakad po ako ng normal. Ngunit kapag ako'y nakahiga na, hindi na po ako makabangon. At yung pagbangon ko ay napakahirap talaga. Kaya naranasan po ni Nanay Myrna na buhatin po ako noon. At sabi ko nga, habang minamasdan ko po siya na mas malaki ang katawan ko sa kanya, Diyos ko, sabi ko, Ama, bubuhatin ako ng kapatid ko samantalang matanda na to. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, ginagawa ko ng patawa. At may mga pagsubok po akong ganon. Sabi ko, ay Chris, anak, pinabantayan po kasi ako ng mahal na apo eh. Sabi ng mahal na apo, sige Chris, samahan mo muna si Mami at wala namang kasama sila, kundi silang dalawa lang at yung bata. So, pinabantayan po ako ng mahal na apo kay Chris. Nung time po na yon, at dinalaw ako ng mga kapwa ko alagad, kung naalala, salamat po, hindi ko pa kayo napasalamatan sa Titwina. Nung time po na yon, isa lang po yung lagi kong sinasabi, Chris, iabot mo nga yung skinol ko, maglilinis ako ng mukha. Bakit po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po kayo pinatawa? Sapagkat anytime nakuhanin ng Diyos ang buhay ko, ayoko mamatay na pangit. Amen? Opo, at salamat kay kapatid na Marie. Nung time na po talaga na dumumi na nga po ako ng napakarami, nilinis na. At sumuko na po ako ng 3 langgana. Hindi ko alam kung saan nanggaling yon. Si kapatid na Pearl, nire-revive po niya ako nung time na yon. Alam niyo po, yung mainit na dapat ay sa akin, sa kanya po na ipupuna sa sobrang nervyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yung aking alaga po, dahil nung umaga po yun na, nagpalinis na po ako ng kuko.
Opo, ready na po. Ready to deliver na ako. Nung time na yon. Sabi ko pong ganun, Ama, pinatatawa ko lang. Pero totoo po ito, hindi ito biro. Nagpalinis na po ako ng kuko, lahat. At nung nire-revive po ako ni kapatid na Marie, sabi po nung inaanak niya, Ninang, masisira yung cutics ng mami ko. Ay, ba ang Diyos? May po ba yun? Yan po. Nasa pagsubok na yun, ha? Subalit salamat sa Ama nang dumating si kapatid na Marie. At ginamit po ang aking kapatid na i-revive po ako. Sila ni kapatid na Pearl. Kung kailan po lumisan yung mga kapatid kong alagad na dumalaw sa akin, doon po talaga sumumpong ng tudo. Subalit salamat sa Ama, sa likuran po ni kapatid na Marie, nakita ko po yung malasutanang damit ng ating mahal na Apo Kunching, na parang umiiling sa akin na hindi ko patakda. At ito po, bigla sabi ko, ano nangyari sa akin? Bigla po ako nakalakad at magaling na. At bukod lang po doon, 3 araw po akong binanyos ng ating mahal na Apo sa aming tahanan, sapagkat hindi na nga po ako makahakbang ng diretso. Alam niyo po, ang nakita ko po nang habang binabanyusan ako, sabi po ng mahal na Apo, kaya mo bang init? Siyempre, ang Panginoon po ang magbabanyo sa akin sa kanyang katauhan. Umuupo ako. Subalit yung bagong kulo po na yon, na 3 tabo, babantuan ng regular na 6, mainit pa rin po yun sapagkat bagong kulo. Nung tinanong po ng banal na Espiritu na, kaya mo bang init? Sabi ko, opo, kaya ko po ang init. Alam niyo po, nakatalikod akong ganon. Sumilip po pala si kapatid na Emma kung sino nagbabanyo sa akin. Nakita po niya, nakasutan ng puti ang nagbabanyo sa akin. Kaya po pala nung binuho sa akin yung tubig na yon, para pong sinimento ang aking katawan. Buhay po ba ang Diyos? Nakalakad na po agad ako. Mga kapatid, yan po ay isa lang sa mga pagsubok na dinanas po namin. At ako bilang alagad. Lumaki po ang tiyan ko nung time na ako nakatira sa dakong ito. Ayan po mga saksi ang mga kapatid kong alagad. Sila kapatid na Lita, yung mga kasama ko po sa taas, sa dormitoryo, yun din po halos 2 taon ko pong dinala, na tuwing sumusumpong po siya, lumalabas po yung laway na malapot, na hindi mo maintindihan, at yung pantalon po na yan, halos hanggang dito na lang, hindi na po maisara. Nagkasakit din po ako ng bronco, nung ako din po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Subalit, wala pong siyensya na ginamit, kundi ang ginamit po ay ang ating Panginoon. Lahat po ng mga karamdaman na yan, kung dinaranas man, iba't ibang pagkaramdaman, lahat po yan pinagaling ng ating Panginoon sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na nagmithi sa puso ko na lalong kilalanin ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? May po ba yun? Sapagkat, kung wala po palang magaganap na gayon, hindi magiging masidhi ang pagkilala mo sa Diyos. Amen? Kapag inisip mo na kaya mo, kailangan hindi mo kaya, upang lagi mong tawagin ng Diyos, nakakaya sa lahat ng nagaganap sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang pagsubok na dumaan lang. At ngayon ay para lang hangin na dumadampi sa katawan, alam mong masakit, subalit hindi na nananahan sa puso. At ang pinakamahalaga, simula na naglingkod po ako sa dakong ito, itinatago po ng Ama ang aming mga pinagdaraanan sa aming mga mukha. Amen? Nakita nyo lang kami nakangiti, nakatawa, naglalakad ng diretso, pero wala po kayong alam na baka mas matindi pa ang problema namin sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Subalit salamat sa Ama, sapagkat yung mga pagsubok mo na yan, ngayon po masasabi ko po yung pagsubok na yan, para lang po siyang, ano mga tawag niyan? Pag inoopera ka, ano yung sinasaksak? Anesthesia. Anesthesia po. Ano po? Nagpapamanhid. Yung pagsubok. Anesthesia. Para hindi maramdaman. Alam niyo po, parang ganun na lang po yata yung nararamdaman namin mga alagad Doon sa pagsubok na yan, para anesthesia na lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat nauna na po yung antibiotic. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po ang maibabahagi ko po sa inyo. Bakit may isang matatag na andyan po ang aking ate, si ate po, si ate baby po, nagpapagamot siya ngayon, na sabi nga niya sa akin noon, nung panahon na nagkaroon ng pagsubok si kapatid na Pearl at yung alaga ko, sa tahanan po namin, para po ako nagbabantay sa 2 kama na sa hospital. Binabantayan ko po silang 2. Subalit, isa lang po ang kakampi. Ang ating Panginoon at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, dinudulog po ang lahat upang makayanan ang mga pagsubok na yan. Walang ibang lifeline. Kaya sabi po ng aking ate, dinudulog na lang kita. Paroon pa rito ang aking lakad, pero hindi ako napapagod. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat alam ng Diyos kung ano yung kaya mo. Batid niya
na hindi kanya padadalhin ng isang sako kung ang kaya mo lang ay isang tabo. Hindi kanya padadalhin ng isang sako kung ang kaya mo lang ay isang timba. Kaya kaya niyang padalhin ka ng 2 sako kung alam niya ang kaya mo 3 sako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya salamat sa Ama, sapagkat bawat araw, gusto niyo po bang alamin kung anong sekreto po namin? Bakit kami lumalakas? Ang mga aral ng ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na nagsisilbing bitamina ng aming katawan mula ulo hanggang talampakan upang ang mga pagsubok na yan ay wag nang maramdaman. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang katotohanan. Kaya, sabi nga, minsan mahirap po magsambit ng salitang pantao dito eh. Subalit, alam niyo po, talaga po ngayon ko po na-test sa puso ko at sa pahayag ng ating Panginoon na ang maglingkod sa ating Panginoon ay pakapalan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo! Yun po yung katotohanan. Sapagkat, sigurado, kahit anong gawin mo maganda at mabuti, magiging pagsubok mo ang kapwa mo. Subalit, ang sabi nga ng ating Panginoon, hahatulan lang nila ang paglabas mo. Subalit, yung kalaliman mo sa Diyos, walang makababasa noon, kundi ang Diyos lamang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, tibay po tayo. Sapagkat, sabi ko nga, produkto ako ng pagsubok. Subalit, ano naging answer? Ito po, nakatindig. Amen? Sapagkat may Diyos na nangalaga, may Diyos na nagbigay daan upang maiwanagan ang aking isip, ang aking puso, at may Diyos na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ginamit ang ating mahal na Apo Kunching upang lalo ko pong mapahalagahan na sa mga pagsubok na pinagdaraanan, hindi pwedeng mawala yan. Yan po talaga yung pampasarap sa buhay, yung pagsubok. Kumbaga sa mag-asawa, yan po yung away-away, away-bati, pagsubok lang yan. Kaya mas thrilling po, may thrill, na pagkatapos ng pagsubok, sigurado may galak. Buhay po ba ang Diyos? At ganun po namin tinitake yung mga pagsubok na dumaraan. Sapagkat kung hindi po gayon, at magiging taong-tao sa pagsubok, hindi na po tayo magkikita-kita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, sapagkat nananaig pa rin ang Diyos. Ang Diyos na kakilala ng lahat, ang Diyos na pinaglilingkuran ng lahat, ang Diyos na dapat lang sambahin, at ang Diyos na siyang magtatanggol lamang sa iyo. Kaya mga kapatid, laban po kayo, wag lang po nating mithiin na mapagaling ang ating pagsubok sa karamdaman, kundi lumalim pa tayong mabungkal ang kalooban ng ating Ama, at habang lumalalim po tayo, bumababaw naman na nagpapakilala siya upang patuloy nating mayakap na siya ang dapat panghawakan sa oras ng pagsubok sapagkat hindi niya tayo pababayaan ngayon at kailanman. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Di po ba? Ano po yung mga sinasabi ni Mami Maris? Sa mga paliwanag po niya, higit po yung kaalaman. Kaalaman ng nalalaman natin sa mga maliwanag at malawak nilang pagpapaliwanag sa mga tema sa araw-araw. Di po ba? Marapat na sila po yung magpalawig. Di po ba? Gusto po ba niyo yun? Sila yung palawigin, yung ating mga tema, para higit po nating maunawaan. Di po ba? Amen po ba? Sabi nga po ni Mami Maris, Lifeline, may tatawagin po ako, call a friend. Si Tita Pearl po. Ay, bawal daw. Wala daw po yung friend. Okay po. Sa tagasunod po, meron po bang gustong magbahagi? Marami po tayong pagsubok, di po ba? Okay po. Sa buhay po kasi natin, tayo'y halos lahat po tayo may mga pagsubok. Maari po ito nalutas na o pangalan? Si kapatid na Mirna. Pareho niyong maganda, yung kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kinakabahan po ako sa totoo lang. Subalit, napakapalad ko po sa pakikinig doon sa tema ng pagsubok. Ako po nagsimula lang po ako dito nung
August 31. Pero ang may babahagi ko po ay, una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat talagang ninais niya na makarating ako dito sa dakong banal na ito upang makilala ko si Apo Kunching, ang kapatiran at higit sa lahat ang ating Panginoon na nagpapagaling. Tungkol po sa pagsubok, totoo po na ang lahat ay hindi ligtas sa pagsubok sa buhay. Sa aking pong pananaw bilang isang tagasunod na paglingkod din sa Panginoon, may babahagi ko po yung mga dumadaang pagsubok sa buhay ko sa pagpapasa ng krus. Sabi nga po sa mabuting balita, sa banal na aklat, sabi ng Panginoong Jesus, sumunod ka sa akin at pasanin mo ang iyong krus. Doon po sa haba ng paglalakbay ko dito sa buhay sa mundong ibabaw, hindi po ako nakaligtas sa maraming pagsubok na kung saan ay ako'y naluray. Na ang hiningi ko sa Panginoon ay huwag ko lamang po makakalimutan yung aking pangalan, huwag ko lamang makakalimutan na ikaw ang Diyos na buhay na sa aking umaagapay. Kung papasok po sa buhay ko yung isang napakalalim na problema ngayon, mas gusto ko pang bawian ako ng buhay ng Panginoon. Pero napakabuti po ng Panginoon. Iniwas po niya ako doon sa kapahamakang yun. At talagang kumilos ang Panginoon na doon ko lalo higit nakilala ang kabutihan ng Panginoon. Kaya nasabi ko, Panginoon, sa pagsunod ko sa iyo at pagyakap ko sa banal na krus na ito, napakahaba na po ng paglalakbay na inaabot ko. Kung pong ilalarawan natin yung krus na aking pasan, sa haba po ng aking paglalakbay, upod na po siya eh. Upod na po siya. Ngayon sa badakong huli, ganyan na po akong lumakad. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, mabigat na po. Tulungan mo po ako. Pwede po bang dugtungan mo? Sa mga bahagi na po namin sa Bible study, sabi nila, pambihira ka. Mahaba na nalalakbay mo, bakit humingi ka pa ng dugtong? Sabi ko mga kapatid, napakaliwanag. Sa paglalakbay natin sa mundong ibabaw, sa dako pa roon, may pagitang bangin. Kung hindi dudugtungan ng Panginoon yung aking banal na krus, isalarawan po natin, pag yun itinugtungan ng Panginoon, makakalakad ako ng maayos, masakit pero magaan. Dahil hindi po siya maigsi. Nung ako'y dumako pa sa roon, nakita ko nga po may bangin. Yung krus na dala ko iyon, yung mga pagsubok sa buhay, doon po ako nakatawid. Sa pamamagitan ng pagsubok, hindi lamang po sa pang-material, pang-espiritual, at pang-emotional. Kaya nga po mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko rin po alam bakit wala po akong plano magpunta ngayon. Pero nag-vigil po kami kahapon na aking kasama. Nagyayaan po kami dalawa, kaya po kami narito ngayon. Kaya nga po yung pagsunod at pagtanggap ng mga problema sa buhay, ito po'y magsilbing kalakasan sa ating lahat. Kasi kung wala po yung Diyos na buhay, hindi po tayo mananagumpay. At katulad po ng mga problema, meron pa po ako isang halimbawa. Ang problema po sa buhay ng tao, para pong ulan. Ang ulan, para ka paglabas mo ng bahay, para hindi ka mabasa, ano po kailangan natin? Pananggalang. Halimbawa pa rin po na isang problema para natin malampasan at yung pagsubok. Kakatok ako kay ate, papasok po. Kilala ko siya, pero may aso puro sa gate nila. Ngayon po, may asong matapang doon. Pangangahasan ko na po na kaya ako papasok doon, kilala ko siya. Pero yung aso hindi ako kilala. Kung ako po'y tatakbo, nagagawin sa akin ng aso. Susugurin, kailangan po, huminto tayo, huminto ako. Ama, tulungan mo po ako, patahimikin mo po yung aso. Ganon din po sa mga problema, sa pagsubok. Sa lahat ng uri ng pagsubok, maging karamdaman na ano paman, huwag po nating kaligtaan na ang Diyos ay buhay na kumikilos sa ating lahat. Yun lamang po at maraming salamat at mapagpalang umagang kaganda sa hapong ito.
Maraming salamat kapatid. Tingnan nga po ninyo. Na kaya lang po ako nangingiti kanina. Kagabi po yung binasa ko po yung pasanin mo ang iyong krus. Ngunit ako mo nga po pinalawak ko nga lang po yung ano at pinaiksi ko po ayon sa ano pero katugon po din po ng pagsubok. Ang dulo po kasi noon pagsubok eh. Kung pasan po natin ang krus, kung ito ay ating mapagdatagumpayan, kalakasan, iba yung kalakasan sa ating pananampalataya, pananalig sa Ama. Di po ba? O tininan ko kayo kanina, o may titingnan pa po ako ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi.